Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon at sa tulong nawa ni San Josaphat ay atin pong mas maunawaan ang mga salita ng Diyos na binibigay sa atin sa araw na ito. Pinagmamasdan ko po kayo, no? Mga nag-attend ngayong umagang ito. Walang kabataan dito. Karamihan sa atin, o halos lahat sa atin, matatanda na. Tumatanda na. At sana po, natatanggap natin na tayo ay tumatanda na. Sabi nga, no, we grow old gracefully dapat. Yun yung inaasahan. At tumatanda tayo na mas masaya. Kasi marami na tayong mga naranasan, ng mga pinagdaanan. So mas maganda yung tumatanda tayo na nagiging masaya kaysa naman habang tumatanda, nagiging sambakol ang mukha natin, kainitin ang ulo natin. Hindi pwedeng idahilan kasi may rayuma, kasukasuan, masakit, kaya nakasimangot lagi. So since matatanda na tayo, medyo dapat alam na natin na papalapit na tayo sa finish line. Sa ayaw at sa gusto natin, ito naman talaga yung realidad. Kaya nga, yung mga tema ng mga pagbasa ay laging patungo dun sa paghahanda pagdating ng wakas. Kasi matatapos na yung kalendaryo ng liturhiya. Kaya ngayon, sabi nga sa Ebanghelyo, pagdating ng araw, haharap tayo sa Diyos. At sa pagharap natin, kahit anuman ang naging status natin dito sa mundong ito, kahit maging hari o presidente ka pa, lahat tayo alipin na may ipinapagawa lang sa atin ng Diyos. Na yung bang pag sinabi natin, ako'y alipin lamang ng Panginoon, mananatili dapat yung kapakumbabaan sa atin. Ang mahal na birhen nga, di ba? Piniling maging ina ng anak ng Diyos, pero nagpahayag na ako'y alipin lamang ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng mataas o magmalaki. Hindi natin magagamit sa langit ang lahat ng mga titulo na na-acquire natin. Kahit pahaba na ng pahaba ang pangalan, kapag ipinapakilala ka, pagdating doon, wala, pangalan mo lang. Yun lang. At paano mo isinabuhay ang iyong buhay dito sa lupa.
Sabihin nyo nga po, alipin. Iba, nahihirapan magsalita ng alipin. Kasi nga, medyo may pride na tayo. Tumaas na masyado ang tingin natin sa ating sarili. Pero sa ayaw at sa gusto mo, kahit ako na pari, alipin lamang ako na dapat sundin kung ano ang ipinapagawa ng Panginoon. Maganda rin po itong paalala ni San Pablo sa kanyang sulat kay Tito, na sabi niya, magturo ka, ituro mo sa mga tao. At ang sabi, sa mga matatandang lalaki, kaya, alam niyo, maganda talaga po na nasasanay tayo na nagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos. Kasi pero mo, kahit sa pagtanda, mayroong gabay na ibinibigay. Sabi, sa matatandang lalaki, turuan ninyo ang inyong, kasi di ba po, kung maalala nyo, kung mapapansin ninyo, bakit walang lumalapit sa inyong mga kabataan? Bakit wala tayong naiingganyo ng mga kabataan? Kahit nga mismong mga anak, no? Sa barkada tumatakbo, sa barkada nagpapapayo, o kaya naman sa mga nasa social media, influencer, kuno, dun sila nagpapagabay. Bakit hindi sa mga matatanda? Sabi kasi dito, sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig. O sa matatandang babae, sabihin mo na sila'y mamuhay ng maayos, huwag maniniram puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ilan na ba yung, at least pwede natin ma-evaluate, ilan na ba yung nagabayan mong kabataan? At ngayon pag tinitingnan mo, para bang, salamat sa Diyos kasi meron kang naiambag, meron kang naitulong, at nakikita mo na itong kabataan na ito habang lumalaki, nagiging mabuting tao. At pwede mong angkinin na mayroon kang bahagi doon sa kanyang pagiging mabuting tao, pagiging mabuting asawa. Kasi kung wala pa, may panahon pa naman para medyo makakilos tayo, kasi yan yung gawain na bilang alipin ng Panginoon, yan yun ang kailangan nating gawin. Mahirap po yung tumatanda tayo, na walang lumalapit sa atin dahil sa ugali natin. At mahirap din, habang tumatanda tayo, mas gusto natin mag-isa kasi nabuwisit lang tayo kapag may lumalapit sa atin. Ganon, hindi nagiging masaya ang iyong pagtanda. Hindi ko alam kung anong pinanggagalingan, kung bakit mas gusto mo na lang tumandang mag-isa. Pero habang may buhay pa tayo, sikapin natin, magawa natin ang ating mga misyon, ang ating mga gawain. Akayin ang mga kabataan patungo sa Diyos. Amen?